Wi-Fi kasi nga dalawa yan. Ibig sabihin yung dalawa na yan, isa lang yung IP address na gagamitin. What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay pag-usapan natin kung paano po gawing iba-iba yung IP address o IP series na ginagamit kada port. Last time tinuro ko kung paano gawin yung bandwidth management, pero sad to say nakalimutan ko paano maglagay ng password sa ating MikroTik. Pero huwag kayong magalala guys, sa tutorial to guys, ituturo ko kung paano maglagay ng password sa ating MikroTik para hindi siya magalaw ng ibang user o client. Ngayon, ang topic natin ngayon ay, yun nga, sinabi ko na iba-iba yung IP address. Depende sa setup na gusto niyo mangyari. Pero at least makita nyo kung paano ko siya nilagyan ng IP address kada port. Kumbaga, mayroon siyang sariling IP address. Depende sa setup na gusto mo gawin. For example, kagaya dito sa picture na to, bali ang port 2 nakakunik ang access point, antenna. So dito, malalaman mo agad kung sino yung mga client o user na connected sila sa access point mo. Kasi nga meron siyang sariling IP address. Bali sa port 3, meron siyang router. Yung router depende kung ano yung ginawa mo. Pero dito sa akin guys, kailangan yung Wi-Fi router ay naka AP mode, access point. Hindi siya naka-default na may sarili siyang IP address dito. Kailangan naka-access point. Ganun din sa port 4. For example, nilagay ito sa kusina. Ito naman sa balcony o sa sala. Malalaman mo agad kung sino-sino nakakonect doon sa kusina. Pati na rin doon sa sala o balcony. Kasi nga meron siyang sariling IP address. Okay, di ko na patagalin guys. Punta tayo sa ating Winbox. Yan. Press natin yan. Tapos connect. Bali, ito guys yung last time na tutorial na pinakita ko about dun sa bandwidth management. Kaya ang gawin natin guys ay reset natin. Kailangan matanggal yung config na ginawa natin last time. Click natin system. Reset. No default configuration and reset configuration. Sa mga bagong viewers na hindi na nag-gets itong naunang topic, pwede nyo panoorin yung unang tutorial about sa bandwidth management. Kasi dito, this time, ang topic ay paano gawing iba-iba yung IP address ng kada port. Reset natin yan para mawala yung config na ginawa natin last time. Click natin yes. Hintayin natin mag-reboot. Ayun, lumabas na. So, balik na sa 00. Click natin yan. Tapos, connect. Ayun. So, nawala yung config na ginawa natin last time. Bali, gagawa tayo ng bagong config. Okay, click natin yung Ether 1. Kaya nasabi ko last time, kayo na bahala kung anong gusto nyo ilagay na identification name para hindi kayo mahirapan mag-config. Bali, ito sa akin. ISP tapos LAN 1. Pwede rin na hindi nyo galawin kung sanay na talaga kayo. Pero sa akin guys, nilagyan ko para sa mga hindi pa sanay. Yan. Siyempre yung Wi-Fi, AP, tapos yan. Dito is ID kasi gaya na sabi ko, example, nilagay mo yung access point mo sa kusina, hindi, sabihin natin sa banda sa labas ng bahay ninyo, lagyan natin na Wi-Fi outside. At least malaman nyo kung meron nakakunik sa Wi-Fi outside, ibig sabihin yung user ay possible na sa labas ng bahay ninyo. Tapos country, Philippines. Ito disable, optional yan, pero sa akin i-disable ko yan. Tapos apply, tapos huwag kalimutan enable, baka magtaka kayo bakit walang wifi. Enable, tapos okay. Bali sunod,
DNS, IP, DNS. Gamitin ko kay Google. Yan, tapos click allow remote request. Pwede rin di-check ito, pero sa akin gina-check ko yan. Apply, okay. Sunod yung ating internet connection. Saan yun? IP, HTTP client. Click plus sign. Tapos apply, okay. Sunod IP, firewall, NAT, plus sign, advanced, general, saan yun? Out interface. ISP, action, masquerade. Yan. So, meron tayong internet connection, pati na rin yung DNS. Sunod, gagawa tayo ng IP address kada port. Pero may built-in wifi si Microtech. Bali, yung built-in wifi ni Microtech, ipagsama ko sa Ether 2. Ito sa LAN 1. Kasi do sa Ether 2, ang ilagay natin ay AW71 or naka-access point. Tapos, ang IP address na Ether 2, pati wifi, isa lang. Dahil mag-combine tayo ng dalawa, kailangan natin gumawa ng bridge. Ang bridge kasi, ang purpose niya ay i-combine yung mga ports na gusto mo i-combine. Bali, yung Ether 3 and 4 ito guys, ay hindi natin gawa ng bridge kasi nga wala tayo i-combine sa port na to. Ang meron natin i-combine yung built-in ni Microtech, pati yung Ether 2 kasi nga Wi-Fi yung connection niya. Okay, so gagawa tayo ng bridge. Click natin plus sign. Pwede ilagay natin na Wi-Fi or LAN, depende. Wi-Fi ilagay ko dito para ma-identify ko na yung bridge ko ay related sa Wi-Fi. Apply. Okay, so meron tayong ginawang bridge pa sa Wi-Fi. Sunod yung ports. Siyempre, ano yung ports na ipagsama natin? Yung Ether 2 kasi nga Wi-Fi yung kanyang connection. Ito yung AW71. Tapos bridge Wi-Fi. Apply. Okay. Tapos plus sign. Sunod yung Wi-Fi. Yung built-in Wi-Fi. Ito guys. Wireless LAN 1. Tapos bridge Wi-Fi. Apply. Okay. So ibig sabihin yung Ether 2 and Wi-Fi ay pinagsama natin sa bridge Wi-Fi. Ngayon sunod guys. Gawa tayo ng IP address para sa mga ports. Click natin yan. Addresses. Balitin natin yung picture na ginawa natin. Sana yun? Sana yun? Ito. Yan. Bali dito, ginamit ko 55, 66, tapos 10.0.0.1. Ito yung mga IP address na gagamitin natin. Kung makita nyo guys, no, sa router, mayroong mga series na IP address na related dito sa mga ginawa natin. Okay, balik tayo sa Winbox. Yan. So, unahin natin yung ating Wi-Fi, yung Ether 2 and built-in Wi-Fi. Kaya natin plus sign 10.0.0.1/24. Yan. Yung purpose ng 24, ibig sabihin na hanggang 254 yung IP series na magagamit natin. Tapos yung bridge Wi-Fi kasi nga dalawa yan. Ibig sabihin yung dalawa na yan, isa lang yung IP address na gagamitin. Tapos apply. Okay. Sunod, plus sign. Ether 3. So, ano yung Ether 3? Ito, Ether 3, yung 66. 192. And tapos last 24. Tapos kaninong port gagamitin ito? Siyempre sa Ether 3. Yan. So nakita na guys, hindi siya naka-bridge kasi wala siyang kasama na pagsamahin. Kaya yung isa lang yung gagamitin natin. Yung port 3 o Ether 3. So apply. Okay. So meron na siyang IP address pa sa Ether 3. Sunod guys, yung ating Ether 4. Ito, plus sign. 192.168. 55. Kasi 55 yung pinakita na demo. Tandaan nyo guys, no? Kayo na bahala sa IP address na gagamitin nyo. Importante, alam nyo yung ginagawa ninyo.
Tapos ether 4. Then apply. Okay. Ayun, meron na mga sariling IP kada port. Okay guys, pasensya na, nag-share muna ako kasi makaiha ko. Balik-balik tayo dun sa topic. After natin malagay yung mga IP address na nilagay natin sa ating mga ports, sunod yung ating DHCP server. Click natin yung DHCP server. Tapos DHCP setup. Para gumana yung mga ports na nilagay natin ng IP address. Bali, unahin natin guys yung Wi-Fi. Yan. Bridge Wi-Fi. Next. 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 Yan. Sunod yung Ether 2 and 3. Click natin yung DHCP setup. 3 and 4 pala guys. 3. Yan. Yan. Sunod yung isa. Ether 4. Yan. So meron na mga sariling IP address sa mga port, kaya gagana siya guys. Dahil na-config natin, kailangan natin i-reboot para ma-refresh yung ating bagong config. Reboot. Yan. Tapos yes. Bale, yung ating PC ay connected sa port 4. Kailangan yung IP address ng ating PC ay related sa IP address na nilagay natin sa port 4. Cancel, refresh natin. Tingnan natin yan. So yan na guys. So nakita na guys 51.1 kasi yan yung IP address na nilagay natin sa port 4. So connect tayo. Yan. Click natin yung IP address. Yan. So yun na guys. Bali, saan natin makita yung ating PC, DHCP server, click natin yung less. So makita nyo guys, 55.254 yung IP address natin PC na related dun sa nilagay natin na Ether 4. Ito. So subukan natin lipat sa port 3. Dapat ilabas dito yung 66.1 kasi yun ang nilagay natin. Lagay ko guys. Yan, lipat ko. Yung nag-disconnect. So, dapat labas doon sa IP address ay 66. Okay, nakita na guys. Naging 66 siya. Dito, makita nyo, dito pa rin siya. Pero mabubura yan mga ilang minuto. After 24 hours or 1 day ba yan. Depende dun sa kwan. Meron siyang ginabago dyan. Sabihin guys, yung port 3 na IP address nilagay natin ay gumagana. Kasi na-detect na yung PC. I-try natin lagay sa Ether 2. Dapat lalabas yung 10.0.0.1. Gaya dito. Ayan. Balik tayo dun. Bali, ilipat ko yung LAN cable ng ating PC sa port 2. Ayan. Ito nyo makita guys na may connect ng IP address ang ating ports. Siyempre, kasama na doon yung ating built-in Wi-Fi. Ayun guys, nakita nyo. Nag-iba yung kanyang IP address. Connect tayo. Tapos IP DHCP server. Tapos salis. Yung PC natin nag-iba yung IP address niya. Ito guys, mabubura yan. Depende sa naset natin sa list. Saan makita yun. Sa sunod na lang guys. At least nakikita nyo guys yung mga ports ay gumagana yung mga addresses na nilagay natin. Dito pala makita nyo guys yung mga client nyo kung sino nakakonect sa Wi-Fi, nakakonect sa, depende sa, ulit na lang, depende sa setup na ginawa nyo. Kaya na sinabi ko kanina, yung 55 ay nasa sala o balcony, yung 66 sa kusina, ito sa outside, kasama na yung built-in Wi-Fi. Dito makita nyo agad kung sino-sino nakakonect sa mga connection na yan. Bali, sunod, paano maglagay ng password sa ating Microtech. Kasi nakalimutan ko ito ituro sa last tutorial. Click natin yung system, password, old password. Kasi nga wala tayong password nilagay. Di natin gagalawin yan. Password. Kayo bala guys. Anong gusto niyo? Time is gold.
change. Yan. So, meron na siyang password. Try natin reboot. Kung nabago talaga yung password. Or meron na siyang password, reboot. Tingnan natin. Okay, hindi tayo makakonect kasi kailangan na password. So, ibig sabihin gumagana yung ginawa natin yung password. Ay, wrong password. Yan. So, balik tayo dun sa DHCP server. Tapos, list. Bale, dito guys, pwede nyo burahin. Kaya di nahintay yung mag-reset siya. Burahin nyo lang guys. Bali, yung ating PC connected sa port to, mamaya lalabasan dito kasi nga active siya. Ito guys ay optional, yung pag-delete dito. Kung nagmamadali kayo, pwede reboot. Lalabas agad yung mga connection na active. Kasi binura yung nakalagay dito, ang lalabas yung mga active. Okay, patunayan ko na lang guys para makita nyo system reboot. So, binura natin yan. Nakasaksak natin microtek sa port 2. So, lalabas yung IP dito. I-reboot natin. Kasi binura natin yung mga nakasave na IP address. Yan, connect. Oh, dito guys nakita nyo na. Nawala na yung mga nakasave dito kasi i-delete natin agad. Hindi natin hinintay na mag-reset. Balik natin sa port 4. Ayun. Tingnan natin kung magbabago. Ayun, nagbago nga. Naging 55.1. Tapos pwede nyo burahin ito. Tapos reboot para ma-refresh kung ano yung mga active na connection. Kung gusto nyo malaman talaga sino yung mga active, i-delete nyo. Tapos reboot. Okay? Hanggang dito lang tayo guys. Hopefully meron kayo natutunan sa ating topic ngayong araw. Thank you for watching.